Hi, hello. Subscribe lang kayo dito. Mag-iingat kayo. Lahat ng viewers ng Rochelle Anting vlog, please do subscribe and thank you for all your support. Toits, no? Ingat. Ang sorpresa ang ating alkalde sa atin. Pero bago po ang lahat, gusto ko munang bumati sa ating pinakamamahal na Yorme Isko Moreno Dumagoso, kay Attorney Romando Artes, ang ating MMDA Chairperson, Undersecretary Goddess Hope Libiran. Pag nakita natin siya, mukhang may pag-asa na kagad. Ang ating Engineer Andres, narito naman na talagang tumutulong sa atin. Ang mga konsihal na nagising ng maaga para sa okasyon na ito, ang mga barangay chairman mula sa Zone 92, 93, 94, 95, ang lahat ng mga media na narito ngayon at ang mga batang pandakan. Alam nyo, sa totoo lang, nakakatuwa malaman na ang bisyon ng ating alkalde para sa ating syudad na mabigyan ng ating mga lolo at lola, pati na rin ang ating mga minamahal na mga aso at pusa at mga alaga sa bahay, ay meron ng mapupuntahan. Nakakalungkot dahil ilang taon nang nakatenga ito at wala namang ibang administrasyon na nag-ayos nito para mapakinabangan ng mga taga-Pandakan. Pero dahil sa kagustuhan ng ating alkalde na mabigyan ng safe space ang ating mga lolo at lola, ang mga kabataan at ang mga batang Pandakan, palakpakan po natin siya. Alam nyo, ang trabaho ko bilang vice-alkalde ay sumuporta sa ating alkalde pagdating sa mga ordinansa at resolusyon na nangangailangan na kailangan para may patupad niya ang plano niya dito sa Maynila. Kasama ng mga konsihal na matatapang na lumalaban sa likuran ng ating alkalde, makakaasa po kayong lahat na narinig natin kahapon na sinabi niya 10 taon niyang ipaglalaban ang buhay ng mga Manilenyo at 10 taon rin akong nasa likuran niya at ipaglalaban siya. Dahil sa totoo lang, naniniwala ako na may magic ang laway ng ating alkalde. Na pag sinabi niya na balang araw, magiging Singapore ang Maynila, naniniwala ako buong buo na kakayanin niya yun. Kaya sa simpleng okasyon ngayon, actually hindi siya simple dahil sa ibang mga naging administrasyon, di naman naisip ito. Pero dahil sa ngayong gagawin natin, ito ay isang ehemplo na unti-unti na mabubuhay ang iba't ibang parte ng Maynila. At dahil dyan, alam ko, papunta na tayo sa Singapore balang araw. Hindi ko na po hahabaan ang aking mga gustong sabihin dito dahil alam ko naman, bottom line, gusto nyo marinig ang ating alkalde. Pero gusto ko lang rin alam ninyo na habang ako ay narito, ipaglalaban ko rin kayo. Mahal na mahal ko kayo. Manila, God first. Maraming salamat po. Muli po, palakpakan po natin ang ating minamahal na Vice Mayor Chi Atienza. At upang ibigay ang kanyang mga mensahe, ibibigay ko po sa inyo the Functional Group Head of the Media Affairs and Community Relations Office of Department of Budget Management. Ladies and gentlemen, palakpakan po natin, Yusek Goddess Hope Libiran. Hello, magandang umaga po sa inyong lahat. Una sa lahat, binabati at pinasasalamatan po natin ang mga leader na patuloy na naglilingkod sa lungsod ng Maynila na pinangungunahan po ng ating Yormeng idol na si Mayor Isko Moreno. Dito po, ang napakaganda, nasa starstruck rin ako pag tinitingnan ko siya ng malapitan, si Vice Mayor Chi Atienza. At syempre, ang napakasipag at napakapogi rin na chairman ng MMDA na si Chairman Romando Artes. At syempre, kay City Engineer Andres. At sa lahat po ng mga local government officials na nandito ngayong umaga, sa atin pong mga barangay officials, mga senior citizens, mga pet owners, at sa buong komunidad ng Pandakan, magandang araw po sa inyong lahat. Our Secretary, Rolando Toledo, expresses his regrets for not being able to be here today, but pinapasabi po niya na ang puso po niya
at ang isip niya ay kasama ninyo ngayon. Dahil buo po ang suporta ng DBM sa mga programa na makakapagpaganda ng ating bayan. Ang proyekto pong ito, ang Plaza Azul Senior Citizen and Pet Park, ay hindi lang po simpleng park. Para po sa amin sa DBM, nung nakita po namin yung briefing materials dito, nakita po namin na isa po itong malinaw na simbolo ng kung paano binibigyan ng muka ang pagunlad. Hindi po abstract na concept. Hindi po ito papel lang sa opisina. Kung hindi, isang lugar na mararamdaman ng tao, ng mga lolo at ng mga lola, ng pamilya at ng buong komunidad. Ito po kasi yung malinaw na gusto ng ating Pangulo, na ang kaunlaran ay makita, nahahawakan at napapakinabangan ng mamamayan. Sa ilalim po ng pamahalaan ni Pangulong Bongbong Marcos, malinaw po ang direksyon. Bawat bayan ay dapat makinabang sa pondo ng pamahalaan. Hindi po pinipili ang lugar, hindi po dapat iilan lang kung hindi lahat mula sentro hanggang barangay. At dito po mahalaga ang papel po ng lokal na pamahalaan. Ayaw po ng Pangulo na maulit yung mga nangyayari in the past, na nagugulat na lamang ang isang mayor na may proyektong bigla na lang pong itinatayo o bumababa sa kanyang lungsod na hindi niya alam, na hindi niya inendorso at hindi naman pala kailangan ng kanyang bayan. Dahil ang budget po ay hindi po dapat sorpresa. Ang budget po ay plano. At ang planong yon ay dapat po nagmumula sa lokal, mula sa LGU. Dahil kayo po ang mas nakakaalam kung ano ang tunay na pangangailangan ng inyong mamamayan. Kaya po sa 2026 national budget, hindi lang po pinalaki ang pondo ng mga LGU. Binago po ang mismong paraan ng pagpupondo. Sa ilalim po ng 2026 GAA, makakatanggap po ang mga lokal na pamahalaan in general ng 1.19 trillion pesos na national tax allotment. Happy na siya. Safe na. Yorme, welcome back! Thank you sa inyo, pati sa mga viewers nyo and followers nyo. Oh, marami na kayong aabangan. Yes, excited Handa na na po ba kayo kami. mapuyat? Yes naman, Yorme! Dahil dyan.